So Ilono ngayon, no, ang pag-usapan nito tungkol sa mga taong giver. No? Alam naman natin no, na may kasabihan no, na God love the giver or God reward the giver. Ito ay isang payong kaibigan. No? Kung tayo po ay magbigay, sana po wag po tayong gumaya doon sa iba na yung iba naman nagbibigay ng mga tulong, yung mga tarpaulin. May mga tarpaulin sila, yung iba nakatatak doon, mga pangalan nila sa plastic cellophane. Yung iba naman pinagmamayabang nila. So wag itong ganitong klaseng mga hakbang no, na ginawa ng mga taong hangal at mga taong hindi talaga nakakaunawa patungkol sa kasulatan ng Panginoon, sa kautusan. No? So kung magbigay tayo sa ating kapwa, sa mga mahihirap o sa mga needy, kailangan lagi nating tatandaan na hindi tayo dapat ang tumatanggap ng mga papuri, kundi dapat sa ganitong gawain, ang Diyos ang papurihan at hindi yung sarili natin. Sino ba tayo? Wala tayo. So huwag tayong gumaya kasi mostly kasi sa mga tao na gumagawa niyan ngayon na magbibigay ng mga tulong upang pagapurihan at ginagaya din sila ng ibang tao. At sa ganun, maraming mga taong naka-blindfold at bulag sa katotohanan kung ano ang kautusan ng ating Panginoon. So huwag tayong gumawa ng ganyan. Ayon nga sa sinabi dito sa kasulatan no, tungkol sa pagbibigay, di ba? It's better to give than to receive. Kung ikaw magbibigay, huwag kang mag-expect no na may ma-receive ka galing sa iba. Mas maganda na magbigay ka sa iyong kapwa o sa mga needy, yung mga taong hindi ka mag-expect na may babalik sa iyo o gagantihan ka sa iyong kabutihan sa kanila. Mas maganda ang ganun. Mas maganda rin na sa ginagawa mo ang Panginoon ang papupurihan kaysa mismo yung sarili mo ang papupurihan o papurihin ng bawat tao. Lagi nating iisipin yung ganyan. Maraming mga tao na hindi talaga sumusunod sa tamang proseso o tamang gawain sa pagbibigay upang lamang makahabol ng mga views, papuri sa ibang tao, fame, glory, money, etc. So wag natin silang gayahin. Kasi nga dito sa kasulatan sa Proverbs tayo nababasa, sinabi yun doon. Kung ang isang tao nagbibigay doon sa mga needy or mga mahihirap or pulubi, nagpapautang siya sa Panginoon. O isipin mo, tayo pa ang nagpapautang sa Panginoon dahil lamang sa pagbibigay sa pagbibigay natin sa mga nangangailangan. Sino ba tayo? 'Di ba? Isipin mo. Alam naman natin kung ang isang tao utang sa iyo tapos darating yung araw na yung tao na yun is magbabayad siya sa iyong utang. Anong saya na madarama mo, 'di ba? Ang saya. How much more kung ang Panginoon siyang magbabayad sa inuutang niya, na inuutang niya sa iyo. Nautang niya sa iyo. Isipin mo, bakit ganun? Ang ginawa mo sa isang taong needy or mga mahihirap, mga pulubi, ang pagbibigay mo sa kanila, hindi lamang sa mga tao mo yan ginawa. Hindi lamang sa kanila mo ginawa yan sa mga pulubi or mga mahihirap. Kundi ginawa mo yan sa ating Panginoon. Kasi nga, tayo, ginawa ng Diyos sa kanyang imahe. Ang ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa, ginawa mo sa Panginoon. Kung ang isang preso, binisita mo doon sa kulungan, hindi lamang sila ang binisita mo, kundi ang mga tao. Kung ang mga may mga sakit, binisita mo doon sa mga hospital, hindi mo lamang yan sa mga tao ginawa, kundi pati doon sa ating Panginoon, unang-una yan. Kung ikaw, binihisan mo ang isang pulubi na walang damit, lagi mong tatandaan na hindi lang sa tao mo yan ginawa, kundi ang Diyos mismo ang iyong pinagawan mo o ginawan mo ng kabutihan. At ayon dito sa pangako ng ating Panginoong Kristo, sa huling araw, sa pagbuhay muli sa mga taong matuwid, bubuhayin ka uli at matatanggap mo ang gantimpalang. Ang gantimpalang ibibigay ng Panginoon sa mga taong nagmamahal sa kanila. Mga taong sumusunod sa kanila. Ang gantimpala na buhay na walang hanggan. Yan ang mga pangako ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan yan. No? Lagi nating iisipin. So, kanino ka ngayon bumabangon?
Kanino ka ngayon? Anong habol mo? Anong gusto mo? Yung mga papuri na matanggap mo sa ibang tao na walang kakwenta-kwenta, o ang Diyos mismo ang siyang pupuri sa iyong ginawa, na pagdating ng araw magbubunga ng buhay na walang hanggan? Ang mga papuri, mga kayamanan na ibibigay ng mga tao dito sa mundong ito sa iyo, lilipas yan. At walang kakwenta-kwenta yan. Darating yung araw, maiiwan mo yan. Ngayon, pagharap mo sa Panginoon, anong ibibigay mo doon sa Panginoon na matutuwa sa sayo? Wala. Kundi ilalayo ka sa kanyang presensya. Pero kung ang isang tao gumawa ng isang kabutihan dito na kinalulugdan mismo ng ating Panginoon dito sa lupa, sa pagbuhay muli sa mga taong matuwid, ang tao na yun makakatanggap ng gantimpala. Ang buhay na walang hanggan at ang crown of life na ipinapangako ng ating Panginoon. Klaro po yan sa sinabi yan dito sa ating Panginoong Hesukristo dito sa mga nakasulat sa Biblia. So lagi nating tatandaan yan. Piliin niyo po ng mabuti. Kasi life and death nakasalalay sa iyo. Ang pagpili ng kabutihan at kasamaan. Ang pagpili ng kapurihan. Ang Diyos ang pupurihin mo o ikaw ang pupurihan ng tao. Mamili ka dyan. So it's better no na ang mundo mag-hate sa'yo or ba maiinis sa'yo o magagalit sa'yo kaysa ang Panginoon mismo ang magagalit sa iyo. It's better no na sundin mo ang kalooban ng Panginoon kaysa sundin mo ang yapak na mundong ito. Ayon na dito sa kasulatan sa Exodo 23 verse 1 na tayo or 2. Do not follow the crowd when it does what is wrong. So hanggang dito na lang no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.